At yun na nga mga kabayan, nagsalita na nga rin si Ka Eric Celis kaugnay nga dito sa mga nagsasabing ang Pangulong o ang dating Pangulong Duterte ang nasa likod ng destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May mga nagkalat kasing mga balita na meron nga daw kudeta na namumuo o mangyayari na pinamumunuan daw di umano ni Pangulong Duterte. Ngunit ito ay mariin na pinabulaanan ni Pangulong Duterte sa kanyang interview kamakailan at kanyang pinasinungalingan ang nasabing ugong-ugong o bali-balita. Ayon na nga rin kay Ka Eric Celis, bakit si Pangulong Duterte ang sinisira na pinapalabas nga na nangunguna sa binubuong destabilisasyon sa gobyerno? Bakit noong itong si Raul na nagsabing nagkakaroon daw o magkakaroon daw ng pambobomba sa Rizal, dinagdag pa nga ni Raul na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nasa likod ng pagpatay kay Percy Lapid at tinatawag pang diktador na katulad ng kanyang ama, hindi man lang nabalita na nangunguna sa destabilisasyon ni hindi nga pinuna ng mga kasama niyang mga congressman o hindi man lang sinuway ni Speaker Romualdez. Hinayaan lang na hinayaan mag-ingay kahit yung mga aksyon o yung mga pananalita talagang gustong mag-destabilize ng isang gobyerno. Bakit itong si Pangulong Duterte na wala namang ginagawa, tahimik lang sa Davao at minsan nga na magsalita dito sa kanyang segment sa SMNI, siya pa ang pinupunto at tinuturong leader ng destabilisasyon? Tila baga baliktad na ang utak ng mga tao sa gobyerno natin. Idagdag mo pa itong si Mike Abe na kung papansinin mo sa kanyang mga latest vlog, tila baga mas matimbang na yung mga pananalita ng Makabayan Black na animo ay mas naniniwala pa kay Raul, kay Ontiveros kesa kina Senator Bato at Senator Bongo. Puntahan ninyo itong YouTube channel ni Mike Abe at makikita ninyo ang tinutukoy ko. Di na baga bumaliktad na rin ang utak nito ni Mike Abe simula nang naalis siya o umalis siya sa SMNI at para bang happy siya sa nangyari pagkakasuspindi nga ng kanyang dating istasyon na SMNI. Ito na nga lang ang naibulalas ni Ka Eric na kung bakit nga si Raul Manuel ay hindi pinapansin, lalo na neto ni Mike Abe. At ang nangyayari pa, para bang nagiging bida si Raul at ang Makabayan Black. Sa tingin nyo mga kabayan, may punto ba dito si Ka Eric? At isang malaking sampal ito kay Mike Abe? Comment nyo nga sa baba. At huwag nyo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Grade Miss Ina in Brother Frank. Susugan ko yung nabanggit ni Ma'am Lorraine, no? Yung, I think ang pinupunto dito ni Ma'am Lorraine, yung righteous indignation, no? Yes. Na yung magagalit man tayo, pero nasa lugar mga kababayan at hindi nasusulsulan tayo nitong mga komunistang teroristang grupo sa pamamagitan, no, ng kanilang mga propaganda. Pero itong development na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, through Shelley Garafil, na welcome noon anytime si Pangulong Bongbong Marcos makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun lang, lungkot kasi aabot pa sa puntong yun na kailangan mismo magsalita ng dating Pangulo para makita niya yung nangyayari. Kasi remember noon, umpisahan natin to, no, yung tagumpay ng ating pamahalaan, ng ating AAP dito sa armadong pakikibakan na talagang dapat in-announce natin, diba, na panalo na po tayo. So dapat yung sa kabilang banta ay hindi parang napapabayaan po itong sinatawag nating white area operation dahil ito yung kinukuha naman nilang pagkakataon na makarecover sila na eventually manganganak ito ng mga problema. Correct. At yun yung nabanggit kanina na talagang buwagin ang tambalang Duterte at Marcos. At nakakita natin yan ngayon mga kababayan at kaya yung number one, no, dito sa SMNI, well, this is really beyond SMNI and the pastor, but again, no, yung nakakita natin pang-abuso ng kapangyarihan na nagtanong ka lang, yung mga ganun na ilang beses natin nababanggit dito, biglang, di ba, kikilos agad itong mga nasa ating pamahalaan. Pero yung other issues, no, na lagi ilang beses natin binabanggit dito, itong 3 kilalang urban operative, parang kikibit-balikat lang kayo. So nagtatanong dito yung ating mga kabayan, napapansin ko, bakit nga ba tahimik din kasi ang ating Pangulo sa mga ganitong issue? Yes. At yun ang inaabangan natin na kayo po mismo manggaling sa inyo, itong nangyayari po, no, pagkitil
no, sa mga buhay ng mga Pilipino na gawa ng mga NPA na to, noon pa man, dapat dinadala pa rin natin yung bit-bit nating issue na kung saan ba nagsisimula yan. Ang recruitment dito, galing sa Maynila, dyan mismo sa Kongreso. At marami pa pong problema talaga ngayon at sana mabanggit itong nangyayari rin mismo sa ating press freedom. Yes, Brother Franco, correct. Ang gusto mong idagdag dito sa napakagandang pangyayari pinahayag kahapon ni Pangulong Duterte. Correct, si Ma'am Ina. Yun naman talaga ang gusto ng ating former president. At even before, maraming beses nang nag-offer ng tulong ang ating former president. Ganito siya ka-neutral. Ilang beses na rin siya nagpahayag if the president, our president needs him, bukas ang palad ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. And ngayon nga, this time, Israeli, nagpahayag siya ng statement. Pero yung kanyang pagpapahayag na statement ka, Eric, Miss Ina, and Ma'am Noreen, ito'y nagpapakita ng ating Pangulo ay hindi gumagawa ng destabilisasyon. Bakit? Siya nga magpapaabot ng tulong. Makikita mong indikasyon ng destabilisasyon sa oras na ang tao ay ayaw magkaroon ng koneksyon sa pagitan sa isa't isa. Dahil hindi siya hindi siya neutral Pero pinapakita ng ating Pangulo ay neutrality sa pagitan ng mga politiko at ating mga masa. Yes. Hindi niya pinapakita dito lang subok na to sa matagal na panahon. Like every time that our president making a statement, ang pinapakita niya ay interes hindi ng politiko, bagos interes ng taong bayan. Yes, sinabi niya, Brother Franco, doon sa kanyang pahayag sa media statement sa Davao, na hindi siya naniniwala na ang mga ICC intrigues na ito or International Criminal Court na pupunta daw dito, uhulihin siya. May binanggit siya doon na hindi ako naniniwala na yan ay pakana ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. because I believe the President is there to protect the sovereignty, the territorial integrity, and the best interest of the nation. So makikita mo yung unifying statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paano naging destabilization yan? Pangalawa, sinabi niya rin, Frank, nang binanggit niya na hindi ko mo nagmi-meeting siya sa mga retired generals, lunch, ay ang ibig sabihin noon ay may layunin siyang mangagaw ng kapangyarihan, umang-upat para pabagsakin ang administrasyon. Ang sabi niya, I'm just doing yung pakikipagpakamustahan ko sa mga dating mga kasama ko sa gobyerno. Ano ang masama doon? Bakit binibigyan ito ng intriga at malisyusong mga pagtingin? It's good that he spoke clearly that there is no point na kailanman susuportahan niya ang destabilization. Brother Frank, kapag ibasa. I can babasahin. Ito naging pahayag ng ating Pangulo. Bro. It is very important that however rotten the system is, it is up to the people in peaceful ways and means to initiate the reforms either to a constitutional convention or Congress converting itself into a constituent assembly. So sa legal na pamamaraan ang sabi niya, ang ibig sabihin niyan. Next. Yes. Our country must survive. Our country must continue. Must continuity, must have stability, not only for us but for our children. Claro. That destabilization is not a solution, that kind of issue. That cannot guarantee stability. Yun. Not for ourselves but for the next generation. Hindi na ako papayag ma-change tayo tapos magkaroon ng spasm. Madugo, I will not go for it. Hayaan na natin yung demokrasya. Let it work or help democracy work. Ang malinaw na sinabi niya dito, mga kababayan, ni Pangulong Duterte, ano man ang pagkukulang sa isang sistemang malaya at demokratiko, ano man ka-imperfect ang gobyerno o pamahalaan, hindi ito ibig sabihin ay kailangan natin itong pabagsakin sa madugo, marahas na pamamaraan. People can initiate reforms, change, and contribute to changing our system sa gobyerno, sa demokrasya, pero sa pamamaraang katanggap-tanggap sa legal na pamamaraan at mapayapa. So, paano naging destabilization yan? Ang sabi nga niya, constitutional change, pwede yan, Congress, pwede yan, pero kailangan dyan, ang mga taong bayan din ay nagsasalita ng malaya, mapayapa, para ireforma ang mga dapat ireforma sa gobyerno. But nonetheless, sabi niya, kahit pa may problema tayo, hindi niya papayagan na magkaroon ng madugo na konfrontasyon o pag-aalsa na ang layunin ay gamitin ito para sa mga mararahas na pamamaraan. Ang kawawa, sabi niya, ang kabataan, yung future generation. Kaya nakikita natin ang puso ng former President Duterte dito. He may speak sometimes so strongly about a certain institution of the government like what he did ng kanyang sinita at pinuna ang extraordinary fund sa loob ng Kongreso,
ang hindi nakikita ng mga malinaw na budget clearance at pagre-report accounting sa mga gastos na napakalaki. Walang mali po doon, hindi yung destabilization. Bahagi po yun ng sinasabi niyang paglilinaw ng mga bagay na dapat inaayos sa ating pamahalaan. At para sa akin, ang tawag ko dyan ay good citizens duty. Tungkulin niya ng mabuting mamamayan na ginagampanan ng former president, and we will support that. Bakit kayong tinitingnan ito na ang kanyang paglabas ng mga pahayag na ito ay para bagang nag-uudyok siya ng destabilisasyon? Samantalang tahimik ang Kongreso at ang marami sa pamahalaan ng si Raul Manuel ay ng intriga at ang CPP na bubombahin ang Metro Manila sa Rizal area, susunugin ang mga bahay doon, and then si Marcos Sr. ay walang pinagkaiba din sa anak niya, mamamatay tao. Not a single word behind the murder of Percy Lapid. Yeah. Yun ay klarong destabilisasyon at klarong pang-uupat at pang-iintriga. Bakit tahimik tayo at hindi sila binusalan at sinipa sa Kongreso at tinanggalan ng pundo at kapangyarihan? Why? Ma'am Lorraine. Also the former president, no, more than anything is a man of the law, no. Talagang Correct. he's very if there's anything that you should know about him, yan. He's really a man of the law. Alam natin yan, we experienced his presidency, 'di ba? Kung kahit na the whole, there was so much a lot of people who didn't agree with him and vigorously and passionately, including the CPP, na ipalibing si President Ferdinand Marcos Sr. Correct. He went ahead because that's what did he say? That's what the law says, Yes. diba? So Correct. he's not behind any of this destabilization, and I can tell you because I visit him almost every month. Na walang lumalabas sa bibig niya na ganyan. It's just he's just an old man enjoying his retirement and being with friends. Correct. And that's it. Hindi siya ambisyoso, hindi siya anything like that. Agree. He will really stick to unity and that sort of thing. Maganda, malinaw, Ma'am Lorraine. Miss Ina, your take doon sa Yung dagdag statement ka, niya. Erika, again, ang number one na gusto ma-destabilize o mabuwag ang ating pamahalan, yun po yung CPP, NPA, NDI. I Kaya agree dapat to that. yung mga talagang affiliated sa kanila ay binabantayan po at inaalam kanila asan bang inyong katapatan na inyong Tama. loyalty. Kasi ang iba dito, Ma'am Lorraine ka, Eric, mga kababayan, Franco, kung hindi nila talagang titining yung sitwasyon ng ating politika ngayon, talagang diba, baka madadala sila. Pero kung pagbabatay natin ngayon ang pulso ng ating mga kababayan, ang mga tanong talaga nila yung Eric, bakit ganun? Ang aga-aga sila hindi kaya nagiging ginagamit lang itong issue nila ng destabilisasyon para i-justify ang kanilang mga move. Pwede rin yan. Personal na mga Oo, political wala yan motives, kaya hindi rin Sheila mawawala Roberts, yan. ang sabi niya. That is a valid observation, yeah. Na baka sinasabi niyo mga ganito para i-justify ang kanilang mga pagbabaniobra. Ina, pwede ba na ang CPP is behind those rumors of destabilization coming from the former president? Mayroon din Si kasi Ryan, mga They're the ones that faksyon. will gain something from it, di ba? They're the ones that will benefit the most. Pero mayroon din mga faksyon kasi, ma'am, ng mga gustong mag-concentrate ng kapangyarihan this early at gustong i-dislodge ang political influence ni Pangulong Duterte, at para ma-dislodge siya, there are intrigues also in rumors aside from the CPP maneuvers and propaganda na ginagatungan din, ma'am, ang security sector to look at Duterte as promoting destabilization by talking to retired generals na hindi naman niya tinanggi at tinilinaw niya na yun ay lunch meeting at walang pinag-usapang politika o destabilization. So tama din na ang pangunahing ng uupat, CPP, NPA, NDF, but that observation also from the netizen, tama din na there are also vested political interest in Congress, like for example, ma'am, itong charter change na nagpapapirma at in-expose ni Congressman Lagman na may signature buying 100 pesos to 150 pesos. Ito hindi to CPP na pakana. Sapagkat ayaw nga nila yung ganong style na ang konstitusyon ay babaguhin na hindi sila sakop sa mag-i-infuse ng pagbabago. Subalit, tahimik sila sapagkat nga ayaw nilang i-rock the boat ang alliance nila sa loob ng Congress. At pinangalanan ni Congressman Lagman na ito ay mga politiko na malalapit kay Speaker Martin Romualdez at sa kanya mga kaalyado ang nagmamaniobra on the ground ng signature campaign na very obviously anomalous. So ang tanong doon sa netizen, ma'am, is this also part of political destabilization na ipalabas na si Duterte ang nanguupat ng udyok ng destabilization
para yung concentration of power sa ilang gustong may benepisyo sa kapangyarihan at poder at pondo ay mapanatili. Pwede rin yan, ma'am. However, Napakahirap ng trabaho nila kasi that will not stick. Correct. Good luck to them. meron akong gustong basahin nga komento mula Sige. sa ating netizen, mula kay Joel Cantero. Sabi niya, hindi tayo pwede i-blame ni FPRRD kung bakit nakukulangan tayo sa kasalukuyang gobyerno. I mean, hindi siguro natin din dapat yun. Kasi nasasanay tayo na inaalagaan niya ng husto. Ang bayan Kaya natin. di na tayo masisi kung bakit hinahanap natin yung tunay na gobyerno. Agree ako dyan. Yun yung sabi. That is a majority observation. I think that is valid. That they're looking for a kind of leadership that is strong in rule of law, decisive in declaration, and confronting crisis and situation that warrant a strong leadership response. Yun, tama. But Agree. One more thing. then if that's true, no, then the solution is for this government to step up the game. Yes. It's not to weaken the Precisely. former president. Correct. Because, di ba? Yun yung sana sabi ko, Agree ako dyan, ma'am. Kasi naalala ko, naging pahayag din di dating Pangulong Duterte na kung may isang dahilan talaga, no, posibleng magkudita, ay kung grabe kakorap ang gobyerno. Hindi mo mapipigilan ng tao. Yun ang magtutulak talaga na kailangan ng wag yun ang kasalukuyang gobyerno, palitan to. Kung ganun kalala ang korupsyon sa pamahalaan, yun yung sabi niya. At totoo yun, no, kung alam mong malakas ang iyong pamamahala, administrasyon, bakit maniniwala ka kung may mga rumors na ganun? Yeah. Ibig sabihin ba nun, mas makapangyarihan itong kung sino man nagsusulsol? Diba? Dapat bantayan yung mismo na lang pamamahala niya. At saka May parang point, tingin ko, parang yung fundamental na, yung very basic na understanding kung saan nanggagaling yung kapangyarihan ay hindi naiintindihan ng mga nag-iintriga kay President Duterte. No? Hindi nanggagaling sa kanya yung kapangyarihan na yun, hindi siyang may-ari From the nun. people. Ano ang nanggagaling yan sa taong bayan. Correct. No? So, kung sila gusto nila yung kapangyarihan na yon, no, kahit si Machiavelli, sinabi niya yun, wag mo i-concentrate yung Power. pag-alaga mo sa kakaunti sa Kongreso. No? Kasi kakaunti lang yan eh. I-concentrate mo yung alaga mo sa nakararami. Taong bayan yon. So kung yung 500 billion na ayuda na yon, ibibigay ko yon sa farm-to-market roads, sa Schools. yung mga barangay development program. Water system. Yun. Sure shot yon. And you don't sure need- shot yon. Mamahalin ka ng Kahit anong taong criticism bayan. ang marinig Yeah. mo, people will embrace you. Yeah, yes, that's true. So there is a fundamental ignorance about what power is. And these are lawyers and political scientists. So I don't understand why they think that the formula to rise up, no, to meet their political ambitions is to make pamudmud money to the congressmen, or it's not like that. It's really service to the people. You have to really, it's a no-brainer. You know, it's not rocket science. Rodrigo Roa Duterte taught us that. He is so beloved. And the envy of the free world, leaders of the free world, is Rodrigo Roa Duterte because of his amazing trust and approval ratings that continue to this day. No? And why is that? It's simple eh. It's simple. He really served the people and you cannot take that away from him kahit na ano pa iintriga mo. You just need to learn from that and do not be threatened by a real public servant like Rodrigo Roa Duterte because he's not power hungry. He understands very clearly and he is a man of the law. Now when it is time to let go, when it was time to let go, he let go. So hindi siya kumakapit sa... So yun lang naman yun. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. You want power, you serve the people. That's it. And power is the capacity to do good. And do good in favor of the majority of the people. So kung gusto mo po ng kapangyarihan, hindi po yan para magpayaman o para mang-abuso o mangurakot. Ang kapangyarihan ay dinedefine po ng kung paano mo abutin at magkaroon ng pagbabago sa kabuhayan at kalagayan ng higit na nakararaming mamamayan. There is no other definition to power. Kung ang definition mo ng power is self-aggrandizement, self-glorification, and self-benefit, hindi po yan power. Ang hinahanap mo po ay abuse of authority. Also if you have to if you have to force, if you have to threaten, if you have to close down and you have to censor to show your power, then really you're very weak. Correct. No, because that a sign of a strong leader is kayang-kaya niya yan. And the people will follow him because that is where his strength comes from. But a sign of a weak leader is yung use of force and intimidation. Malinaw po yun. At muli kabayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang video. Paalam! Gusto ko iparin ang
hukyatin ang tuktok